Matapos ang ilang araw na investigasyon ay unti-unti na nagkakaroon ng linaw ang nangyari sa mag-inang sila Police Master Sergeant Diane Marie Mollinedo at anak niyang si John Ismael. Ito ay hindi lamang kwento ng dalawang taong nawala at natagpo ang wala ng buhay dahil sa likod nito ay ang komplikadong kwento ng labis na pagtitiwala, kasakiman sa salapi, pagmamahal sa anak at kawalan ng konsensya. Hindi pa nga matanggal ang dugo, sir. Oh. Kasi tiniklop yan, sir. Oh. Ito, dito na hiniga. January 24, 2026 na bandang alas 3:30 ng hapon nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Pulilan, Bulacan. Ang tawag ay galing sa mga personnel ng Barangay Dulong Malabon. Base sa ulat, isang wala ng buhay na katawan ang natagpuan sa kahabaan ng Pulilan Baliwag Bypass Road sa Barangay Dulong Malabon, Pulilan, Bulacan. Dahil dito, ay agad na nagtungo ang grupo sa tinurong lugar. Sa gilid ng kalsada, sa kahabaan ng Pulilan Baliwag Bypass Road, ay dinat na nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Nakabalot ang katawan ng mga tela, isinilid sa itim na garbage bag at muling binalot ng plastik. Ayon sa ulat, ilang mga residente ng lugar ang nag-report sa tanggapan ng barangay tungkol sa mabahong amoy na nagmumula sa gilid ng creek sa daan. Noong una, inakala nila na baka patay lamang ito na hayop dahil sa malimit tapunan ng basura ng mga walang disiplinang residente ang area na iyon ng Pulilan. Subalit nang dumating sila sa crime scene ay hindi basura o patay na hayop ang kanilang dinatnan. Sa halip ay nakumpirma nila na ito ay nabubulok na ang katawan ng tao. Nang kanilang buksan at siyasatin ng katawan ay napag-alaman nila na isa itong babae, may tattoo sa katawan. At ang mga panahong iyon ay isang ginang ang nasa missing person report ng kapulisan. Nang kontakin nila ang pamilya ng babaeng nasa missing person alert, ay dito na nga nakumpirma na ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang katawan ay kinilalang si Police Master Sergeant Diane Marie Mollinedo, 38 years old, at nakatalaga sa himpilan ng Taguig City Police Office. Ang katawan ay personal na kinilala ng kanyang mismong mga kapatid at ng asawang si Police Master Sergeant John Mollinedo. Ayon sa autopsy, isang tama ng bala ng baril ang naging dahilan ng pagkamatay ng biktima. Maliban sa katanungang sino ang salarin at anong nangyari kay Police Senior Master Sergeant Diane Mollinedo, ay isa pang tanong ang agad na bumagabag sa mga investigador at sa pamilya. Nasaan ang anak nito na kasama niyang nawawala? Nasaan si John Ismael? January 16, 2025, huling nakitang buhay ang mag-ina bago umalis sa kanilang tinitirhan sa Barangay Lower Bikutan, Taguig City ng alas 6 ng hapon. Nagsabi pa ito sa kanyang kasambahay na magtutungo sila sa Novaliches, Quezon City, kasama ang 8 taon niyang anak na si Maeng, para makipagkita sa agent at buyer ng kanyang binibentang sasakyan. Mula noon ay hindi na nakauwi pa ang mag-ina. Nasanay na ang pamilya sa araw-araw na pag-a-update ni PSMS Diane Mollinedo sa kanyang social media accounts ng kanyang daily activities. Kaya naman nanibago ang pamilya na bigla na lamang manahimik ang social media nito at hindi rin nila ito matawagan sa kanyang cellphones, maging ang batang si Maeng. Bagay na hindi nito ginagawa at alam nilang hindi nito gagawin. Maliban kasi sa hinahanap na ito sa trabaho ay may 2 anak pa ito na naghihintay sa kanya sa bahay. January 19, 2026, makalipas ang 2 araw na hindi pagpaparamdam, ay nag-file ng report ang asawa ni PSMS Diane sa tanggapan ng kapulisan sa Southern Police District Taguig City Police Station sa Bagong Bayan Police Substation 12 ng alas 11:30 ng tanghali. Ito ay tungkol sa misteryosong pagkawala ng kanyang mag-ina na sila Police Master Sergeant Diane at ang 8 taong si John Ismael. Base sa report, ay nawawala ang mag-ina mula nang umalis sa kanilang tinitirhan sakay ng puting Toyota Innova. Ayon kay Police Master Sergeant John Mollinedo, ay nagtaka siya dahil sa dapat sana ay nakaschedule na dalhin ng kanyang asawa ang mga anak sa kanya, subalit hindi ito dumating. Nalaman niya din na nawawala ang mag-ina at hindi rin pumasok sa trabaho si PSMS Diane. Hindi ito dumalo sa kanilang daily personnel accounting report. Para sa isang pulis, ang pagiging awol o absence without official leave ay isa ng red flag. Sa pagkakatagpo sa katawan ni PSMS Diane sa Bulacan, ay mabilis na kumalat ang larawan ni John Ismael. Buong bansa ay nanalangin na sana
Kahit paano ay buhay pa ang bata at hindi nito sapiti ng sinapit ng kanyang ina. Sana po ibalik niyo lang po sa amin ang buhay. Mahal ko po yung bata ngayon. Subalit ang panalangin na ito ay pinagkait ng tadhana dahil noong January 28, 2026, makalipas ang 4 na araw ay natagpuan na ang nawawalang bata na isa ng naaagnas na bangkay. Ayon sa ulat, isang maggagapas ng damo sa isang calamansi farm sa Victoria, Tarlac ang nakapansin sa kahina-hinalang bagay na nakabalot ng itim na garbage bag at nababalutan pa ng packaging tape. Nang buksan nila ay dito na nga tumambad ang katawan ng biktima. Personal itong kinilala ng kanyang ama na si Police Master Sergeant John Mullinedo, na personal na nagtungo sa punerarya kung saan unang dinala ang katawan ng biktima. Ayon kay Victoria Chief of Police Major Marty Calara, natagpuan ang katawan ni Maeng sa masukal at isolated na area sa taniman ng kalamansi. Hindi nila agad na-detect ang amoy dahil sa naselyuhan ng packaging tape ang katawan mula ulo hanggang paa. Yung nakita daw po niya dyan, pahaba daw na nakabalot ng plastic. So nagduda siya, mukhang tao dahil pahaba Hindi mo po maamoy yun. Kasi balot na balot po siya talaga ng plastic. Unless na malapitan mo, doon mula suro may maamoy ka lang konti. Ganun. Yung area po na ito, itong daan na ito, public po itong daan na ibabaw na irrigation, lusot-lusutan din sa mga kabilang barangay din po. For the first time po, ngayon lang namin may nangyaring ganito sa barangay namin po. Siguro po dahil napansin nila malayo na sa highway, mga ganun. Sa isinagawang post-mortem examination, lumalabas na namatay ang bata sa hinang asphyxia by suffocation. Dahil sa pagkakatagpo sa mag-ina, ay agad na binuo ang isang Special Investigation Task Group na tututok sa kaso. Para mas malinawan ng investigador, ay nagsimula silang itrack ang mga huling sandali ng mag-ina. Lumalabas sa investigasyon na nang umalis ang dalawa sa Taguig sakay ng kanilang puting Toyota Innova ay magtutungo ang mga ito sa Novaliches, Quezon City para makipagkita sa inaanak ng biktima at tumatayong agent o middleman sa kanilang binibentang sasakyan. Ito ay ang 29 years old na si Pia Cathrina Chua Panganiban. Subalit sa hindi nila malamang kadahilanan ay ayaw nitong humarap sa mga investigador at sa halip ay nagpadala ito ng abogado para tumayong kanyang representative. Ang hindi nito pakikipag-cooperate sa investigation ay isa ng red flag, kaya naman agad nila itong kinonsider na person of interest. Isa pa sa mga inimbestigahan ng mga pulis ay ang asawa ng biktima na si Police Master Sergeant John Mullinedo ang nag-report ng pagkawala ng kanyang mag-ina. Isa kasi sa standard protocol na unang tinitignan at iniimbestigahan ay ang mga tao na nakapalibot sa mga biktima. Nalaman kasi nila na matagal nang hiwalay ang mag-asawa at sa Parañaque na namamalagi si PMS John. Bagamat may usapan naman ng mag-asawa na maaari niyang hiramin ng mga anak sa tuwing weekend. Noong una ay tila naman nakumbinsi ni PMS John ang mga investigador dahil sa nakikipagtulungan nito sa investigasyon at maluwag na sinasagot ang lahat ng ibinabato sa kanyang mga katanungan. Sa katunayan ay nagpa-interview pa ito sa media kung saan ay ikinuwento niya kung paano niya kamahal ang anak na si John. Tanggap hoping pa nga ako na buhay yung anak ko Masakit na masakit na masakit. Maraming pangarap yung batang yun. Maraming pinangako sa akin. Yung huling usap nga namin, bibilan niya na nga daw ako ng sports car. Bahay. Yun. Ganun pa man ay nanatili si PMS John Mullinedo sa listahan ng mga persons of interest. Muling bumaling ang Special Investigation Task Group sa digital footprints at CCTV footages. Dahil sa si Pia Cathrina Chua Panganiban ang huling tao na nakitang kasama ng mag-ina at ang siyang taong dapat sana ay magiging susi sa nangyari ay ayaw makipag-cooperate sa mga investigador, ay agad silang nag-request ng search warrant. Sa bisa ng nasabing search warrant ay hinalughog ng mga pulis ang bahay na tinitirahan ni Pia sa San Agustin, Novaliches, Quezon City. Gumamit ang grupo ng luminol at dito ay nakakita sila ng mga bakas ng dugo sa banyo at lababo ng nasabing bahay. Bagay na agad nilang ipinasa sa forensic team para malaman kung ang nasabing dugo ba ay nagmula sa tao o dugo ng hayop. Ang bahay ay pagmamayari ng 20 years old na si Pia Cathrina Chua Panganiban at asawa nitong dating pulis na ang 44 years old na si Christian Suarez Panganiban. Po itong traces of blood, pero yun nga po, for confirmatory pa ito kung ito ay human blood. And
Based din po sa pag-verify namin, mga 7 to 14 days pa daw po ito lalabas yung results. Si Pia ay hindi na ibang tao sa pamilya dahil sa inaanak ito sa kasal ng biktima at labis na pinagkakatiwalaan ni PSMS Dayan. Sa una ng ulat, sinabi ni Pia sa pamamagitan ng kanyang abogado na totoong nagkita sila ng kanyang ninang noong January 16, 2026 dahil sa siya ang nakipag-deal sa binenta nitong sasakyan. Ayon din sa kanya ay sinamahan niya ang mag-ina na makipag-transact sa buyer. Nang magkaabutan na sa bayad ay naghiwalay na rin sila at umalis na ang mag-ina sakay ng kanilang puting Toyota Innova. Kinabukasan January 17 ay nakatanggap pa umano siya ng text message mula dito at sinabi umano nito na mag-i-stay siya overnight sa bahay ng isang kaibigan. Sa paglabas ng mga kabi-kabilang balita tungkol sa sinapit ng mag-ina ay personal na nakipag-ugnayan sa mga pulis ang isa pang lalaki na residente naman ng Baguio City na nagngangalang Romeo Carolino. Ayon sa kanya ay may nabili siyang sasakyan sa halagang 450,000 cash. Hindi pa man lumalabas ang resulta ng mga forensic analysis ay nagkaroon na ng breakthrough ang mga investigador sa kaso. Ito ay nang dumulog mismo sa kanila ang isang 41 years old na lalaki sa katauhan ni Hill Valdemoro D. Jr. Nagpakilala ito na personal driver ng mag-asawang Pia Katrina Chua Panganiban at Christian Suarez Panganiban. Sa kanyang pagsuko ay kusang loob din itong nagbigay ng kanyang extrajudicial confession sa harap ng mga pulis at ng kanyang legal counsels. Ayon kay Hill Valdemoro D. Jr., noong January 16 ng gabi ay nakatanggap siya ng tawag mula sa mag-asawang amo. Pinapapunta siya ng mga ito sa kanilang bahay. Bagamat hindi na oras ng kanyang trabaho ay nagtungo pa rin siya doon. Pagdating sa bahay ng mga ito ay hindi siya agad pinapasok sa loob, sa halip ay naghintay pa siya ng ilang oras sa garahe. Habang nasa labas ng garahe ay narinig niyang nagpatugtog ng malakas ang mag-asawa at maya-maya pa ay nagulat siya dahil tila may narinig siyang malakas na putok. Dahilan kaya naman pumasok siya sa loob ng bahay. Pagbukas niya ng pintuan ay nagulat siya nang makita na ang nakahandusay na katawan ng isang babae na hindi niya kilala. Ayon kay Hill, nang patanungin niya kung ano ang ginagawa ng dalawa ay tinakot siya ng mga ito na manahimik at huwag magsasalita, kung hindi ay may paglalagyan siya. Personal niya rin umanong nakita ng baluti ng mag-asawa ang wala ng buhay na katawan ng babae. Kasunod dito ay nakita niya rin ng buhati ng dalawa ang wala ng buhay na katawan ng batang lalaki at nilagay ito sa bodega. Voluntary po na sumuko sa kapulisan po dahil nahabag na po yung kalooban ko. Nakukonsensya na rin po ako sa sa nangyari at gusto ko rin pong nanlulumo po ako sa ginawa ng mag-asawa na yun. Gusto ko rin po talagang isuko yung sarili ko na sila po talaga yung may kagagawan ng lahat. Hirap po kasi sa kalooban ko yung nangyari na yun. Kaya voluntary po akong nagbigay ng salaysay ng pawang katotohanan lang po talaga. Sila po talaga ang may gawa ng lahat po. Ano po ang nasaksihan? Nung 16 po ng gabi na nangyari po yun, ako po ay tinawagan. Napapuntahin doon sa lugar na pinangyarihan. At alas 8 po ng gabi, pumasok po ako sa bahay na yun, sa gate, sa garahe po ako. Nag-standby at tinanong ko po yung asawa ng babae na kung ano yung iuutos sa akin na bibilin sa labas. Hanggang sa lumipas po ang ilang oras, bigla pong lumakas ang tugtog ng paligid sa speaker po na nanggaling. Then, bigla pong may kakaibang tunog na lumabas sa speaker na iba pong tunog po talaga ng baril. At pagbukas ko po ng pinto, doon ko na po nakita na yun na nga po, binaril na nga po ng hindi ko kilalang babae na nasa loob po, na nakaganon po. After nun, tinanong ko siya ano nangyari. After nun yun, nagkagulo na sa loob. Sinabihan ako nung huwag kang magsasalita. Ikaw ang isusunod ko. Sabi niya sa akin ganun. Kaya napilitan po akong hindi na lang talaga tumulong. Napakasakit po. Nakita ko na lang yung nangyari. Binabalot na nila.
Doon yung bata, buhat-buhat na ng mag-asawa, nilagay doon sa bodega. Wala nang buhay. Sabi kong ganun, mahirap yung ginawa ninyo. May mga anak din ako. Nandito po ako para sa konsensya ko. Lumutang po ako. Mahirap po, may anak rin po ako eh. At nadadawit ako sa hindi ko naman kasalanan ginawa. Yun lang po yung Nang makakita ng sapat na probable cause at makakalap ng ilang ebidensya kabilang na ang forensics at CCTV footages at ang salaysay ng driver ay magkakasunod na inaresto ng mga pulis ang mga suspect na sila Pia Katrina Chua Panganiban, 29 years old, at ang asawa nito na dating pulis din na si Christian Suarez Panganiban, 44 years old. Inaresto ang mga ito nang matagpuan ang silver SUV sa Angeles City, Pampanga. Ang nasabing sasakyan ay lumalabas na ang sasakyan na ginamit sa pagtapon sa katawan ng mag-ina sa magkaibang lokasyon. Hindi pa nga matanggal ang dugo, sir, oh. Kasi tiniklop yan, sir, oh. Ito, dito na hiniga. Doon, mayroon pa. Yan, ginagipin Oo, mo ba yung yan? oo, sir. Wala daw, hindi pa rin Ay, di. Mamaya, sir, pagkakuling. Sa pagkakaaresto sa tatlo ay hindi pa dito natatapos ang kaso dahil sa kasunod nito ay ang isang madilim na revelasyon. Una nang umamin sa pagkakasangkot niya sa krimen ang driver na si Gil Valdemoro D. Jr. Ayon sa kanya, ikasama siya ng itapon ng katawan ng mag-ina at siya rin umano ang nagtapon sa baril na ginamit sa pamamaslang. Sa kanyang salaysay lumalabas na ang mag-ina ay pinatay ng kanyang mga amo at mag-asawang sila Pia Katrina Chua Panganiban at dating pulis na si Christian Suarez Panganiban. Bilang patunay, isinamahan nito ang mga pulis at personal nitong itinuro kung saan niya itinapon ng baril at na ginamit sa pagpatay, ganun din ang ginawa nilang pagtapon sa mga katawan. Ito mo kasi ito, nag-adit ko na kasama ko gano'n. Hindi lang wala din. Dito pa ako mapunta. Parang itong kaluwakot ko, sir, hindi na ako. Pero hindi mo nakita ka. Yung kasama ko, nagtulak ng papang. Dito habang nakabukasusok. Sa pagkakaaresto naman sa mag-asawang Pia at Christian na ilan pang detalye ang lumutang. Sa salaysay ni Pia Katrina Chua Panganiban, ang tinuturo naman nitong mastermind ay ang asawa ni Pia's MS Dayan na si Police Master Sergeant Jan Mollenedo. Ayon sa salaysay ni Pia, ay ang kanyang ninong na si Police Master Sergeant Jan Mollenedo ang pumatay sa kanyang ninang at sa anak nito. Naka-video call niya pa umano ang suspect nang gawin nito ang krimen. Ayon sa kanya ay pinaluhod ni PMS Jan Mollenedo ang biktima bago niya ito binaril. Bagay na tumutugma sa resulta ng autopsy dahil base sa postmortem examination, ang entry point ng bala ay mula sa punong tainga pababa at tumagos sa kanyang collarbone. Sinabi din ni Pia na humihingi ng pera si PMS Jan Mollenedo sa asawa nang malaman nito na ibinebenta ng biktima ang isa sa kanilang luma ng sasakyan. Bagamat tumanggi ito, bagay na ikinagalit ng suspect. Ilan pa umano sa mga katagang binitawan nito bago ang pagpatay ay ang mga katagang ang damot mo sa pera. Ngayon lahat ng ari-arian mo mapapasakin pagpatay ka na. Ayon din kay Pia, ang pagpatay ay naganap sa sinasabi nitong hideout. Matapos ang pagpaslang sa asawa ay niutos naman nito ang pagpatay sa kanyang anak sa kanilang driver na si Gil Valdemoro. Bagay na itinanggi naman ng huli. Sa halip ay ang mag-asawang Pia at Christian ang sinasabi nitong pumatay kay John Ismael. Nang magharap sa police station ay nagturuan pa nga ang tatlo at nung tanungin kung sino sa kanila ang pumatay sa bata. Lahat ng alam niya. Nasaan? Andito sa cellphone. Pinag-delete niya po yung Pwede mariretrieve yan. Messenger ba? Messenger? phone number. Paano? Kaya, sige. Ngayon po yung NTC. Tulungan niyo po. Password ng asawa mo. Hindi ko alam siya. Paano niya pinatay si Ninang? Pinaluhod niya po si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Saan pinatay si Nina? Sa idol po. Saan nga ito? Sa nga ito. Sinasabi niya. Pumunta ka, hindi mo alam? Hindi mo ako pumunta. Oh, Hindi mo ako pumunta.
Paano mo alam na pinaload? Pinanood po siya. Nag-video call niya po siya. Video call niya. Hindi na ako sinasabi. Pinanood niya si Ninang. Sabi niya, napakawala mo kwenta. Napakasakit mo sa pera. Lahat na ari-arian mo sa amin na mapupunta. Oras na mawala ka. Narinig ko yung bata nag-iiyak. Sabi ko na yung bata mo akong gagalawin. Anak mo yan. Anak mo yan. Kwento mo yan. Nakuha sa posisyon ng mag-asawang Pia at Christian ng 100,000 pesos cash at mga cellphones na pagmamay-ari ng mag-ina kabilang ng cellphone ni Maeng. Dahil sa salaysay ni Pia Katrina Chua Panganiban, ay opisyal na inaresto ng mga pulis ang asawa ng biktima na si Police Master Sergeant Jan Mollinedo. Taliwas sa pagiging cooperative nito sa investigasyon, nang maaresto ay nanatili itong walang kibo at hindi sumasagot sa mga katanungan at aligasyon na binabato sa kanya ng mga suspect. Sa halip ay nanatili itong tahimik at iginiit ang kanyang karapatan at makikipag-ugnayan na lamang umano sa kanyang legal counsel. Nagpapatuloy naman ang massive search operation na ginagawa sa Pulilan Baliwag Bypass Road sa Bulacan. Gamit ang mga utilized metal detectors at grass cutter, ay umaasa sila na matatagpuan nila ang baril na ginamit sa pagpatay kay PSMS Dayan na malaki ang may tutulong sa kaso. Nakatakda na ang inquest proceedings ng 4 na mga suspect na nahaharap ngayon sa kasong double murder, carnapping at theft. Mabait, masiyahin at mapagmahal, ganyan ilarawan ng pamilya si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollinedo. Sa kabila ng pagiging abala sa trabaho at tungkulin niya bilang pulis, ay palagi itong naglalaan ng oras para sa 3 niyang mga anak. Nang maghiwalay ang mag-asawa ay nanatiling civil sila sa isa't isa at hindi pinagdamot ni PSMS Dayan sa asawa ang kanyang mga anak. Bibo at mabait, ganyan naman nila ilarawan si Maeng. Tulad ng kanyang ina ay adventurous ito at pangarap na maging isang piloto. Kung mahal niya ang ina ay ganun din naman ang respeto at pagmamahal ni Maeng sa kanyang ama. Bagay na naging palaisipan sa lahat kung paanong ito pa ang mag-uutos o mastermind sa pagkamatay ng mag-ina. Kung ito ay totoo, hindi lamang niya pinatay ang anak na si Maeng kundi inalisan niya rin ang ina, ang 2 pa nilang mga anak kabilang na ang babae niyang bunso na si Sab. Aminado ang PNP na sadyang malaking hamon sa kanila ang pagresolba sa kaso ng pagkamatay ng kanilang kapatid at kabaro na si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollinedo. Subalit labis din silang nalulungkot dahil sa huli ang tinuturong mastermind ng lahat ay ang kanila ding kabaro na si Police Master Sergeant Jan Mollinedo. Bagamat walang malinaw na basihan o ebidensya na nakakalap ang kapulisan laban kay Police Master Sergeant Jan Mollinedo, maliban sa aligasyon ng suspect na si Pia Katrina Chua Panganiban. Ganun pa man, ang mga salaysay nito ay under verification pa rin, lalo na nga at pabago-bago ito ng salaysay. Isa pa sa malaking palaisipan ay tila nagko-contradict ang mga sinasabi nito sa mga ebidensya na hawak na ng mga pulis. At sa statement ng isa pang suspect at star witness na si Hale Valdemoro D. Jr. Ganun pa man, ang 4 ay kasalukuyan ng nasa pangangalaga ng mga kapulisan. Bagamat pabago-bago sila ng mga salaysay at patuloy na nagtuturuan kung sino ang pumatay at sino ang mastermind. Isa lang ang pahayag ng PNP, hindi magsisinungaling ang ebidensya. At kung sino ang may kasalanan at sino ang inosente ay maaari na lamang nila itong patunayan sa hukuman. Sa pagkakaresto sa 4 na suspect, tuluyan na nga kayang nakamit na mag-inang sila Police Master Sergeant Dayan Mollinedo at Jan Ismael ang hustisya. Inosente nga ba at nadawit lang ang haligi ng kanilang pamilya? O totoo nga kaya na siyang mastermind sa pagkamatay ng kanyang mag-ina? Ilan lang yan sa mga katanungan na sa ngayon ay hindi pa nabibigyan ng kasagutan. Ganun pa man, ang pagkakaaresto sa 4 na suspect ay nagpapakita na unti-unti nang lumalabas ang katotohanan.